Sa ibang balita, naniniwala si PNP Chief Ronald De La Rosa na may kinalaman sa droga ang umano'y pagtatangka sa kanyang buhay ng Maute Group. Kahapon inihayag ni De La Rosa sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng National Police College sa Cavite na pinagtangka ng Maute Group ang kanyang buhay. Nangyari raw ito noong January 25 nang pumunta siya sa Mindanao State University bilang panauhing pandangal. Sa panayam kay De La Rosa sa Camp Crame kanina, sinabi niyang posibleng naapektuhan ng kanilang operasyon kontra droga ang Maute Group dahil kumikita raw sa droga ang naturang grupo. Nitong Biyernes, nahuli ang umano'y membro ng Maute Group na si Ayemen Alonto. Umamin umano si Alonto na plano nilang paslangin si De La Rosa sa pamamagitan ng pamamaril o di kay pagpapasabog sa isang lugar. Pero hindi raw ito nagtagumpay dahil sa tindi ng seguridad. So may plano ring roadside bomb para sa dadaanan ng convoy? May ganun din ba? Base doon sa assessment na yon ng naka-recover ng mga bomba doon sa loob ng campus. Na meron din? Di ba, may the following day, may na-recover sila na IED doon sa loob mismo ng Emisio campus. Now that you're going back to the war on drugs, has this something to do with that assassination attempt? More or less, speculations na ito sa akin. Speculations. Pero more or less, ganun may yung, kinalaman? May kinalaman. Bakit anong personal na galit na sa akin? Diba? Hindi ko makita kung anong personal na galit na sa akin. Except for my job. Samantala, kinadismaya ni Senator Laila De Lima ang posibleng pagbuhay sa oplantokhang ng PNP. Anya, height of arrogance daw para sa ating gobyerno kung ipagpapatuloy nito ang anyay madugong gera kontra droga nang hindi naayos ang mga depekto ng kampanya at hindi tinatanggal ang mga tiwaling pulis o pinagbabayad para sa kanilang mga krimen. Kasalukuyan nakakulong si De Lima sa PNP Custodial Center para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Susunod,